Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtangkang mam-blackmail umano ang kampo ni resigned Congressman Zaldico ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kondisyon umano ni Ko, hindi siya maglalabas ng anumang video kapalit ng hindi pagkansela ng kanyang pasaporte. Tanong pa ng palasyo, bakit pautay-utay ang paglalabas ng video at nag-iiba ang mga aligasyon ni Ko? Itinanggi naman ng abogado ni Ko ang aligasyong pamba-blackmail. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Yan daw ang inalok ng kampo ni dating Congressman Zaldico kapalit ng kanyang pananahimik sa gitna ng kanyang mga aligasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ng Pangulo sa isang bidyong inilabas ngayong hapon. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Matatanda ang kasama si Ko sa mga sinampahan ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ito sa umano'y substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos at itinayo ng kumpanyang SunWest sa pag-aari ng pamilya ni Ko. Dahil nagtatago sa labas ng bansa si Ko, nauna nang sinabi ng ombudsman na hihilingin nila ang pagkakansela ng passport ng dating kongresista. Pero mariing pinabulaanan ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain ang sinabi ng Pangulo. Wala raw siyang nakausap na kahit sino man sa gobyerno para itigil ang mga video kapalit ng hindi pagkansela ng passport ni Ko at wala raw siyang kontrol sa paglalabas sa mga video. Sa ikalimang video ng inilabas si Ko kahapon, idinawit na rin niya si House Majority Leader at anak ng Pangulo na si Congressman Sandro Marcos na may mga bilyong pisong insertion din umano at tumatanggap din ng kickback. Maring itinanggi ng presidential son ng paratang. Ang tanong naman ng palasyo, bakit daw inuutay-utay ni Ko ang kanyang mga video at bakit may nag-iiba sa bawat bagsak ng aligasyon? Bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna, kung siya man po yung nagsasalita, ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Sa patuloy na paghahabol sa mga nakaw na pondo, iniulat ng Pangulo na may 2 panibagong freeze order ang Anti-Money Laundering Council. Dahil dito, umabot na raw sa 12 billion pesos sa mga pondong na-freeze at pipiliting bawiin ng gobyerno. Kasama riyan ang 4 bilyong pisong halaga ng mga jet at helicopter umano ni Zaldico. Samantala, panibagong mga kaso raw ang irerekomenda ng ICI sa ombudsman laban sa 8 kongresistang may mga construction company ayon sa Pangulo. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga ito. Magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inakusahan ni dating Representative Zaldico si First Lady Liza Araneta Marcos ng pagpapatigil noon sa investigasyon ng Kamara sa mahal na presyo ng bigas at sibuyas. Sabi pa ni Ko, kontrolado ng isang kapatid ng unang ginang ang importasyon ng sibuyas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang First Lady at ang kapatid nito ang idinawit naman ni dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico sa umano'y maanumalyang importasyon ng mga produktong agrikultural sa panibagong video na inilabas niya ngayong araw. Sabi ni Ko, nang imbestigahan ng Kamara ang pagmahal ng sibuyas sa 600 pesos kada kilo noong 2022, ipinahinto ito ng First Lady. Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas.
Ganito rin anya ang nangyari nang imbestigahan din ng Kamara ang pagmahal ng bigas. Habang iniimbestigan ito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Kwento ni Ko na magitan pa si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos at Sinooy House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Sabi ni Ko, napagalitan pa raw ng dating Speaker ang Agriculture Secretary dahil nabisto umano ang mga SOP sa mga importasyon. Dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Nagreklamo pa si Ko tungkol sa importasyon ng isda dahil iilang kumpanya lang umano ang pinapayagang mag-angkat. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Hinihingan pa namin ng tugon ng mag-inang Liza at Sandro Marcos, gayon din si Martin Araneta, pati si Romualdez. Sabi naman ni Chu Laurel, gawa-gawang paratang at kwentong pang Netflix ang mga sinabi ni Ko. Dagdag niya, masamang tao si Ko. Sa pagdinig ng Kamara nitong September 16, 2025, sinabi ni Agriculture Secretary Chu Laurel na si Ko ang namimilit sa kanilang bigyan siya ng import permit. Ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. We were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pinagpapalo, iginapos at binalutan pa ng plastik sa ulo. Ganyan umano ang karumaldumal na sinapit ng dalawang suspect sa kasong murder habang nasa police station sa Navotas. 8 pulis ang inireklamo nila ng pangtutorture para paaminin umano sila sa krimen. Nakatutok si June Veneracion. Meron ka bang tama sa inyo? Meron po sa Saan nanggaling yung tama yan? Pinalo po siya ng pulis yan. Isa si alias Dave sa mga murder suspect na tinorture umano ng mga pulis sa Votas para paaminin sa krimen na hindi naman nila ginawa. Nangyari umano ito noong November 9. Anong pinalo sa'yo? Di ba alam? Ano po, matigas na bagay po. Nawala ka ba ng malay pagkatapos? Opo siya. Pero kahit nawala na ng malay, nalaman niya kinalaunan na sige pa rin ang pananakit ng mga pulis. Ang sabi po nila, sir, umaarte lang daw po ako nung mandusay na po ako sa labag. Tulo ng tulo yung dugo ko. Sa mugshot ng biktima, makikitang merong itsurang gasa sa kanyang ulo. Sabi ng abogado ni alias Dave at isa pang kapwa niya murder suspect, inilabas sa kulungan si alias Dave at ang kapwa suspect at dinala sa opisina ng Intelligence Section ng Navotas City Police Station kung saan sila sinaktan at pinahirapan. Pinagpapalo daw sila sa talampakan, tapos tinali ang kanilang kamay at paa, tapos binalutan ng plastic yung kanilang ulo, hindi makahinga. Madalas ko naririnig yun yung sinusupot. Alam na ng mga tao kung ano ibig sabihin sa salitang yun. Pamimilit umano ito para pumirma sila sa extrajudicial confession o pag-aamin na sila ang bumaril at nakapatay sa 2 biktima sa Navotas City noong November 3. Nagsampa na ang abogado ng mga biktima ng reklamo sa Internal Affairs Service ng PNP laban sa 8 pulis na sangkot umano sa torture. To be honest, this is the first time na nakakita ako ng ganitong sitwasyon. Siyempre, all of the suspects would claim innocence. Pero iba yung nakita ko dito kasi aside from their claim, there is physical evidence to substantiate kung ano yung claim nila. Sabi naman ng Internal Affairs Service,
Siniseryoso nila lahat ng aligasyon ng pang-aabuso at titiyakin ang masusing investigasyon. Mananatili raw itong tapat sa pagbibigay ng halaga sa proteksyon ng karapatan ng mga taong nasa ilalim ng police custody. Pero nanindigan ang Northern Police District o NPD na nakakasakop sa Navotas Police na sangkot talaga sa pagpatay ang dalawang suspect. Matibay umano ang mga ebidensya nila at walang nakikitang dahilan na i-relieve sa pwesto ang mga inaakusahang pulis. Bukas ay haharap daw sa media ang mga pulis para ibigay ang kanilang panig. Umano sabi nila, sasagutin nila yung mga complaint na sinagot sa kanila. Sinasabi nila, as a defense, ito po ay harassment doon sa pagkakahuli doon sa dalawang suspect po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Isa pang kinasuhan kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro ang hawak na ng mga otoridad. Siya si Engineer Montrexis Tamayo na isa sa mga opisyal ng DPWH Mimaropa. At nakatutok si Bernadette Reyes. Nakaitim na jacket, face mask, shades at tsinelas nang dumating sa Sandigan Bayan si Engineer Montrexis Tamayo, ang OIC Chief ng Department of Public Works and Highways o DPWH Mimaropa Planning and Design Division. Isa si Tamayo sa mga akusado sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay yan ng substandard umanong proyekto sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Sa report ng PNP-CIDG, lula ng isang flight galing United Arab Emirates si Tamayo kahapon. Paglapag sa NAIA Terminal 3, inaresto at dinala siya sa CIDG National Headquarters sa Camp Crame. Tikom ang bibig ni Tamayo sa mga tanong kaugnay na pagkakadawit niya sa umano'y maanumalyang flood control project. Sa impormasyong nakalap ni Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya noong Lunes, huling na-locate si Tamayo sa bansang Jordan. Nakipag-ugnayan umano si Tamayo sa mga otoridad at inaasang magtungo sa embahada para agad na maibalik sa bansa. Walang piyansa ang kasong malversation kaya ipinakulong si Tamayo sa Quezon City Jail Male Dormitory, isang jail facility sa Payatas, Quezon City ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa December 2, itinakda ng Sandigan Bayan 6th Division ang arraignment at pre-trial kay Tamayo, pati na sa iba pang mga kapwa-akusado sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Bukas naman nakatakda ang arraignment para sa mga akusado sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bago si Tamayo ayon sa DILG, 7 opisyal ng DPWH ang naaresto, isa naman ang sumuko. Ang isa sa kanila, si DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo, na naunang pinayagang magpiyansa para sa kanyang graft charges. Binalik sa Sandigan Bayan matapos makaligtaan na meron din pala siyang malversation charges na non-bailable offense. Inaasahang makukulong din siya ngayong araw. Kasama si Zaldico sa 7 pang may warrant of arrest ang pinaghahanap at hinihimok na sumuko na. Kasama rito sina DPWH Material Engineer Timohen Adyong Sakar at mga opisyal ng SunWest na sina Aderma Angeli Alcazar, ang tumatayong SunWest President at Chairman, SunWest Treasurer na si Cesar Buenaventura at mga SunWest Board members na sina Concusel Daito Aldon, Engineer Noel Yap at Anthony Ngo na kapwa nahaharap sa kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Pinasasampahan ng plunder at iba pang kaso ng ICI at DPWH sa Ombudsman ang 8 tinawag nilang contractors o mga kongresistang konektado umano sa mga flood control contractor. Sabi naman ng Ombudsman, may hanggang 15 pang kongresista ang iniimbestigahan. Nakatutok si Joseph Moro. 21 kahon ang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman. Laman nito ang mga kontrata para sa mga proyektong nakuha sa gobyerno ng mga kontraktor na konektado umano sa mga kongresista. Hinihingi ng ICI na sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 8 kongresista na tinawag na contractor. Sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco
Isko Matugas at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. Rekomendasyon ng ICI at DPWH sa Ombudsman na kasuhan sila ng plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Lampas 80 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa 8 kongresista. We look at the records, we look at the contracts. Be assured, we are fair and we will never manufacture any evidence or come to a wrong conclusion. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Ko at ng iba pang kongresista. May hamon naman ng ICI at DPWH kay Ko. I think we should come here to the Philippines. Lahat tayo pwede mag-Facebook Live. Diba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook Live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Uuwi ba siya o hindi? Yun ang test dyan. Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayong magharap-harap. 8 incumbent at 2 dating kongresista na ang nare-rekomendang kasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan na mas mabuti raw kung magkukusa ng umamin at makipag-usap sa Ombudsman. That's what we're waiting for, at least while we're actively pursuing cases. Unahan lang nila kami kasi pag kami nauna, iba na usapan yan. Hinihingi naman ng Makabayan Block sa ICI na imbestigahan ang alegasyon ni Ko na may kinalaman ang Pangulo sa budget insertions. Confirm the substance of what Zaldico is saying, namely na nag-utos ang presidente ng 100 billion in insertions at nagbigay sila ng kickback sa Malacanang. Titigil ba ang investigasyon ngayong at magko-cover up na ngayong nasa sangkot na ang Pangulo? No comment for that now. I have to also consult the other members of the commission before I give a unilateral discussion. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang Malacanang. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na kahit sino naman daw ay pwede mag-online at gumawa ng kung ano-anong aligasyon. Hinamon pa niya si Ko na umuwi sa bansa at harapin ang mga kaso niya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Christmas came early para sa mga taga-Dagupan at Alamino sa Pangasinan na hinatira ng saya ng kapuso artists. Bukod sa regalong performances, ibinahagi din nila ang kanilang holiday plans. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Kasabay ng pagliwanag ng mga ilaw pampasko, nagningning din ang Kapuso Spotlight sa Raniag ti Pascua Christmas launch sa Alamino City, Pangasinan. Kabilang sa nagbigay ng warm holiday vibes, si Kapuso pop rocker Anthony Rosaldo. Hiyawan din ang isinalubong kay sparkle artist John Vic de Guzman. Pati kay sparkle artist Ara San Agustin na dinayo pa ng kanyang fans mula sa Manila. Dahil ramdam na ang Pasko, hindi na iwasang mapareminis sina Anthony, John Vic at Ara ng kanilang most unforgettable Christmas celebrations. For me, pinakamasaya nung
nabubuhay pa ang aking papa at ang eldest brother namin. So, kumpleto pa kami. Best Christmas ever nung umalis kami at nagbakasyon kami in Boracay. Last year. Kasi last year, nagpunta yung mga side ng family ko, mga pinsan niya. So, ang laki nun. Napakalaki ng family nila. Lahat kami, salo-salo kami nung Pasko. Pinatingkad din ng ilang kapuso artists ang Christmas lighting ceremony sa Dagupan City. Ramdam ang holiday spirit sa performances ni The Clash Season 6 Grand Champion Naya Ambi. Sparkle artists TJ Marquez at Jeric Gonzalez. Pati ni AOS Barkada member Rita Daniela. Pero bukod sa pagpapasaya ng ating mga kapuso, ano pa kaya ang kanilang holiday plans? Also spend time with my family. It's my first time na makapag-Christmas dun sa bahay. So, at least ngayon, may enjoy ko na yun na paghirapan na pag-interior, pag-aayos ng bahay. This time, siguro, may iba naman, mag-beach kami, pupunta kami sa Batangas, tapos staycation lang. Of course, to celebrate it with my loved ones, with my son. And syempre medyo mag-iiba ngayon, like there would be a big adjustment because I'm not just gonna celebrate it with my own family, but I'm also gonna celebrate it with a very special someone. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Patay ng walang habas na pagbabarilin sa kanyang bahay ang kapitan ng Barangay 3 de Mayo sa Digos, Davao del Sur. Huli kamang krimen dahil naka-livestream ang biktima. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Nagla-livestreaming si Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. sa kanyang garahe sa Digos, Davao del Sur kagabi nang may dumaang pulang sasakyan at umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Nakatayo at nakatakbo pa si Cap habang duguan ang kanyang kamay at braso. Tabak! Tabak! Bago ang pamamaril ay may mga binanggit si Cap na personalidad sa kanyang live video. Anong gi-blackmail ninyo sa Kapitan Dudong Bukol? Isang lalaki rin ang pinapasok at kinausap ni Cap na nag-endorso ng pitaka sa kanya. Dinala sa ospital ang biktima, ngunit dead on arrival siya. Ang mga taga-suporta ni Kapitan dumagsa sa labas ng ospital. Ayon sa mga saksi, dito umano huminto ang pulang sasakyan. Hindi na umano bumaba ang gunman mula sa sasakyan at binaril ang kapitan na nakaupo. Ilang metro ang layo mula doon sa kanilang garahe. Ayon sa chief tanod ng barangay, may mga bantana sa buhay si Kapitan Bukol. Murag naag yun, sir. Pero ano yung mga instruction ni Cap sa inyo, sir? Kuan lang, magbantay mi diha sa side sa gawas, sa kahuyan. Ana ra yang kuan sa mo, nga bantay lang mo diha. Basig na ikatingadan, ispati lang. Pinasinungalingan naman ng lalaking huling nakausap ni Kapitan na siyang nag-endorso ng pitaka na sangkot siya sa pamamaril sa Kapitan. Ang katuyuan dito ni ato ko dito, katurang yung wallet ni akong ibihatag endorse kang Kapitan. Ayon sa Davao del Sur Police, tama ng bala sa dibdib na tumagos hanggang sa likod ang ikinamatay ng Kapitan. We have already created the Special Investigation Task Force composed by the members of the provincial staff ng ating PPO. Sa ngayon ay may mga paunang persons of interest na batay sa mga post online ni Cap. Personal na alitan ang tinitingnang motibo. Justisya lang talaga. Justisya lang. Nasa 2 milyong piso ang reward para sa makakapagturo kung sino ang mastermind at bumaril sa Kapitan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Naunsyami ang paglipad sana pa Austria ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni JP Soriano.
Dahil hindi pinayagang makalipad patungong Vienna, Austria, nasa The Hague sa the Netherlands pa rin si dating Duterte administration spokesman Harry Roque. Pinaliwanag ngayon ni Roque, idineklara daw niya sa airline na naoperahan siya sa spine at sinabihan daw siya ng doktor na hindi paligtas para sa kanya ang bumiyahe. Kaya tinanong daw siya ng airport police. Are you willing to take this flight? Sabi ko, no, because I have 2 medical certificates from physicians who operated on me that I am fit to travel. Tapos sabi ng police, but why are you here? Because I thought I had no choice. So yun ang nagtapos, and the airline honored my wish and allowed me to get off the flight. Sabi ni Roque, sinabi raw sa kanya na kailangan na niyang pumunta ng Austria batay sa abiso ng Dutch authorities. Ang bansang Austria kasi ang nagbigay sa kanya ng visa para makapasok ng European Union at batay sa Dublin ruling, ang dapat magproseso ng isang asylum request gaya ng hiniling ni Roque ay ang bansang nag-issue ng kanyang visa. Pero nagpupumilit yung department na concerned in transferring me to Austria under the Dublin rules. So sabi ko, sige, I will go. Ayaw ko naman masabi that I am defying yung orders ng host country ko. Naharap si Roque sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa umano'y iligal na aktibidad ng isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dahil dito kinansila ng Pasig RTC ang pasaporte ni Roque. Sabi ni Roque, dati na niyang isinorender ang kanyang passport sa Dutch authorities. Hindi naman ako talaga makalabas ng Europe dahil wala naman sa akin yung passport ko. No? Pangalawa, because I'm under Dublin procedure, even without a passport, walang problema yan. Muli ring itinanggi ni Roque ang mga paratang sa kanya. Sinulatan ng GMA Integrated News ang Ministry of Foreign Affairs ng the Netherlands at ang Immigration and Naturalization Service o IND kaugnay sa mga sinabi ni Roque, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sabi ni Roque, hindi raw siya babalik ng Pilipinas dahil wala raw siyang tiwala sa kasulukuyang gobyerno. Sabi ng DOJ, ipinauubayan nila sa the Netherlands, Austria o anumang bansa sa Europe na hininga ng asylum ni Roque na suriin at aralin ng mabuti ang kaso ni Roque. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tinawag ng Malacanang na political destabilization ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang pumalit bilang Pangulo kung magbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang sinabi ng bise dahil pinapahina nito ang kumpiyansa ng taong bayan sa administrasyon. Sabi rin ni Castro, walang ibang mas handang maging leader ng bansa kundi ang Pangulo pa rin. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Mga kapuso, simula na ang katatakutan sa big screen dahil showing na ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. At di lang daw horrifying scenes ang dapat abangan, kundi pati ang social relevance nito. Ang isa sa mga bida na si Elijah Canlas, aminadong na-challenge sa kanyang role pero off-cam, busy din ang award-winning actor sa pagiging advocate ng mental health awareness. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Mental health matters. Yan ang binigyang diin ni Elijah Canlas sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News interviews. Close to his heart ang usapin, lalo't aminado siyang nag-iwan ng malaking pilat ang pagpanaw ng kanyang kapatid na si JM noong 2023. Kaya para manatiling buhay sa kanilang alaala ng kanyang kapatid, bumuo sila ng kalinga, unawa at linang sa isip at Taglay Foundation o Kulit na layong makatulong sa mga may pinagdaraan ng mental health problems. We used to call JM my brother Kulit kasi sobrang kulit po niya, sobrang masayahin, sobrang
Palabiro, Pilyo, lahat na. Kaya kulit yung nickname niya sa pamilya and close friends. And kaya yun nga di ba, yung mga makukulit, you never know what they're really going through. Yun na nga, I was about to say that minsan yung kung sino pa yung makulit, hindi mo alam yung tinatago nila sa loob. No? Yeah, and that's why we should talk about mental health more. Yun po yung layunin namin sa Kulit Organization. We focus on mental health awareness, and we focus on art therapy and sports therapy kasi si JM ay varsity ng badminton. So dinadaan namin sa sports through fundraisings and sometimes makabuo ng enough funding para makapagbigay ng libreng therapy para sa mga adolescents. Yun po talaga yung focus namin. Siyempre, mga seminars for parents para maging aware din sila sa kung paano ba i-handle to. Batid daw ni Elijah na iba na ang henerasyon ngayon. Accessible ang triggers ng mental health issues at para lubusang maintindihan ang problemang ito is only half of the solution. You can be triggered by anything. Everything is accessible to us. Information, communication, lahat yan nasa in the palm of our hand. And kung kayo ay dumadaan dito, sana huwag kayong matakot na mag-open up to your loved ones, to your friends, and maybe seek professional help kung hindi na talaga kaya. And if may kilala kayong na may pinagdadaanan to, please be there for them. It's the least we can do. Bukod sa pagiging abala sa kanilang organisasyon, busy rin sa kanyang career si Elijah na bibida sa isa sa horror trilogy ng GMA Pictures and GMA Public Affairs na KMJS Gabi ng Lagim, the movie, ang Berbalang. Aminadong na-challenge pero nag-enjoy daw si Elijah sa kanyang role sa kwento na hango mula sa kwento ng mga taga Mindanao. When you act in horror films, halo-halo siya. Hindi lang siya basta pananakot. May drama din siya. And lalo sa Gabi ng Lagim, the movie, may social relevance din siya. May mga timely themes kami na tinatakal under the horror stories. Kaya madaming layers yung kinailangan namin paghandaan. Ako, kumare, like, I had a blast especially dahil binigyan ako ng freedom to create what a berbalang sounds like, diba? What they look like, how they move. Showing na simula ngayong araw sa mga sinihan ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Para hindi makapag-abroad ang 77 sangkot sa umunay budget insertions at kickback, humingi ang Office of the Ombudsman ng Foreign Travel Restriction Order. Nakatutok si Salima Refran. Kasi nga, maraming umaalis, di ba? Nag-just signed a letter to the Bureau of Immigration, a request for assistance to hold in the country a list of right now 77 people under fact-finding. Bukod yan, sa aming final na sa Sandigan Bayan, for those who are under preliminary investigation, precautionary hold departure order yon. Humiling ng Foreign Travel Restriction Order o FTRO ang Office of the Ombudsman sa Bureau of Immigration laban sa 77 individual na iniimbestigahan kaugnay ng budget insertions at kickbacks mula sa ilang flood control projects. It's really just for the immigration to hold. It means that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, wag muna kayo umalis. Kasi mayroon pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. Dagdag layer yan para di sila basta makaalis, bukod sa mga travel authority na dati nang required sa lahat ng kawani ng gobyerno. Tumanggi na si Remulla na pangalanan ang mga hiningan niya ng FTRO at pipigilang makaalis ng bansa. May senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Wag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang. No? Basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir, kongresista? Meron. Sir, contractor? Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko pa tinitignan yung listahan eh. Sa susunod na linggo, kakausapin ni Ombudsman Remulla si House Speaker Faustino Boji D. III kaugnay ng mga iniimbestigahan nila ngayong mga kongresista at sa posibleng epekto nito sa Kamara. More than 10% of Congress will be affected. At the very least. Dadami pa yan. It will still branch out. At kahit raw makakaapekto ito sa Kamara, kailangan raw mapanagot ang mga ito. To make them pay the price for their misdeeds.
yung hindi dapat ginawang mga bagay. Para sa GMA Integrated News, Anima Refran, nakatutok 24 oras. Sa pambihirang pagkakataon, isinantabi muna ng Senado ang rules sa budget hearing. Imbis na senador na sponsor lang ang pwedeng tanungin, pinayagan ang direktang pagtatanong kay DPWH Secretary Vince Dizon ni Senador Chis Escudero. Nakatutok si Rafi Tima. Alinsunod sa alituntunin ng Senado o Kamara, kapag tatalakay na sa plenaryo ang budget, ang mambabatas na sponsor ng budget ng mga nakasalang na ahensya ang pwedeng sumagot sa interpellation o pagtatanong ng mga senador. Kagabi sa pambihirang pagkakataon, pinagbigyan ng hiling ni Senador Chis Escudero na direktang pasagutin si DPWH Secretary Vince Dizon sa ilan niyang katanungan. May I ask 3 questions directly to the Secretary? Because I believe only he can answer, given that only he has personal knowledge about the questions I will be asking. Any objection? Hearing none, there is a motion to suspend the rules of the Senate. Hearing no objection, the motion is approved. Mayoriya ng mga tanong ni Escudero ay tungkol sa ginawang pagsasampa ng kaso laban kay dating Congressman Zaldico at pagrerekomenda sa ombudsman ng kasong plunder laban kay Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Sa huli, nagpayag ng kasiyahan si Senador Chis Escudero sa mga hakbang na ito. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, nais ko pa ring sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot. Sa interpelasyon naman ni Senador Ping Lacson, pinuna niya na tila may magkakaparehong proyekto at pondo pa rin na nakalaan sa dalawang magkaibang programa ng DPWH. Bagamat nilinis na niya ng ahensya ang listahan, tila may nakalusot pa rin umunong proyektong nakasulat sa SIPAG program at Basic Infrastructure Program na pareho ang titulo at halaga. Anong plano natin sa 2026? I-collapse na lang natin ito. Kasi confusing. Maybe this is really designed to confuse Hindi ba? Itong SIPAG and BIP talaga hong confusing rin ho to. Dahil if you look at the sub-programs and even the projects, wala hong pagkaiba No, parang ginagawa lang hong actually it's very confusing ho. So talagang aayusin na ho to ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Ipinalaman sa pandesal para sanang ipuslit pero nabisto pa rin ang 2 pakete ng shabu sa inarestong tauhan ng Bureau of Corrections. Iniimbestigahan kung kasabwat niya ang isang person deprived of liberty o PDL sa maximum security compound na nakahulihan din ng mga droga. Nakatutok si John Consulta. Nahuli ng Bureau of Corrections Inspection Team ang kontrabandong itinago sa isang balot ng pandesal. Isa sa mga ito ang pinilamanan ng isang sachet ng shabu habang ang isa pang sachet din ito ay itinago sa ilalim ng mga pandesal. Hinarang yan sa Gate 1 ng Maximum Security Compound ng Bilibid kaninang 7:30 ng umaga. Pero siyempre, kahit ba magkakabaro yan, ini-inspect talaga thoroughly. So nung na-inspect, yung pala na may nakatago sa pandesal ng mga droga. Sa follow-up operation ng Bucor, na-recover sa Dorm 5A ng Maximum Security Compound ang 33 pang sachet ng shabu na magkakaiba sa laki sa pag-iingat ng isang PDL. Napag-alamang madalas umanong dumadalaw ang inarestong Bucor personnel sa naturang PDL noong ito ay nakakonfine pa sa Bucor Hospital sa loob ng piitan. Duda namin sila ang nagkakakontsabahan para magpuslit ng mga droga sa loob. Kaya pati yung PDL, iimbestigahan din dahil makakasuhan na naman siya ng anti-drug trafficking. Lalo siya makukulong ng mahabang panahon. Wala pang pahayag ang inarestong Bucor personnel at PDL. Naharap sa paglabag sa dangerous drugs law ang dalawa.
Ayon kay DG Katapang, agad gugulong ang proseso para matanggal sa pwesto ang naarestong Bucor personnel. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa mga hindi nakapunta sa mga nakaraang Noel Bazaar, pwedeng humabol ngayong binuksan na ang third leg ng sa World Trade Center. Bukod sa pagkumpleto ng Christmas shopping list, makakatulong pa kayo sa mga benepisyaryo ng GMA Kapuso Foundation. At nakatutok doon live si Aubrey. Aubrey. Vicky, 29 days na lang, Pasko na. At para dun sa mga naghahanap ng pangregalo at nagsisimula na ng kanilang Christmas shopping, bukas na po ang Noel Bazaar dito sa World Trade Center. 3, 2, 1! Star-studded ang ribbon cutting ceremony ng third leg ng Noel Bazaar na nagbukas na ngayong araw sa World Trade Center. Present ang celebrity ambassadors na sina Carla Abellana, Jillian Ward, at Kapuso P-pop group na Cloud7. Dumating pa si Asia's multimedia star Alden Richards. Isa sa highlights ang celebrity ukay-ukay at auction ng mga gamit ng ilang Kapuso stars and personalities. Kabilang sa mabibili ang mga gamit ni na Carla at Jillian. Para mas marami tayong mapatayong mga eskwelahan at classroom, matulungan ng mga nasalanta ng kung ano-anong kalamidad, matulungan ng mga cancer champions, mapagamot, lahat-lahat na. So lahat yan, 100% proceeds kay GMA Kapuso Foundation. Feeling ko yun talaga yung purpose ng buhay ko, to be able to help others and to give back. And para po sa Noel Bazaar events, si Alden mayroon namang booth kung saan makakabili ng tickets para sa kanyang upcoming 15th anniversary fan meet sa December 13. Ang ARXB moving forward sa Santa Rosa Multipurpose Complex sa Laguna. Ongoing ng araw ang kanyang paghahanda. May isang segment na I've never done before. So hindi ko pa siya nagawa in my entire 15 years in the industry. So abangan nila yon, and sa lahat ng makakanood nung fan meet, makikita nila kung sino ba yung involved doon at kung ano yung gagawin namin. Maaari namang makabili ng Kapuso merch dito sa GMA Store booth. May booth din ng Cloud7 selling their official merch. At nagpa-auction din sila ng ilan sa kanilang mga damit. May bonus pang performance mula sa kanilang single na Bara-Bara. Nasa event din sina Noel Bazaar founder and organizer at President and CEO of Cut Unlimited Incorporated na si Mayos Gozon Bautista and Managing Director na si Justin Bautista Reyes. Si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog at ang iba pang partners ng Noel Bazaar. Mas pinabongga ngayong taon ang paboritong Christmas shopping destination ng marami dahil nagse-celebrate rin ang Noel Bazaar ng kanilang 25th anniversary. 25 anyos na ang Noel Bazaar with GMA Network and GMA Kapuso Foundation at nagpapasalamat kami sa Diyos na tumagal tayo ng ganito para tuloy-tuloy lang ang ating pagtulong sa mga nangangailangan. Part of the proceeds ng bazaar ay idodonate sa GMA Kapuso Foundation. Ang Noel Bazaar sa lahat ng venues, nagsha-shopping ka na for your family and friends. So Christmas season is indeed here at nakatulong ka pa. Vicky, maaaring puntahan ng Noel Bazaar dito sa World Trade Center simula ngayong araw, November 26 hanggang November 30. At sabi nga, dito sa Noel Bazaar na kapag shopping ka na, nakatulong ka pa. Yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Aubrey Carampel. Literal na nilangoy ng isang guro o ng ilang guro sa Southern Leyte ang isang ilog na umapaw na dahil sa bagyong Verbena. Nakapitong landfall na ang bagyo bago ang inaasahang paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility bukas. Ang iba pang epekto ng bagyo sa pagtutok ni Mariz Umali. Matapang na nilangoy ng mga gurong ito sa Bontoc, Southern Leyte ang rumaragasang ilog sa Barangay Malbago nitong Lunes. Buwis buhay ang isa-isa nilang paglangoy para lang makauwi sa kani-kanilang bahay. Nasa paaralan na raw kasi sila na magkaroon ng anunsyo ng class suspension. Wala rin daw tulay sa lugar na una nang nasira ng bagyong Tino. Ang ipinalit naman na makeshift bridge, tinangay ng rumaragas ang tubig dahil sa bagyong Verbena. Sa Gihulungan City, Negros Oriental,
Sumemplang sa gitna ng rumaragasang baha ang rider na ito. Pahirapan ang pagtawid sa kalsada dahil sa umapaw na spillway. Sa lawak ng baha, may mga bahay na rin na pinasok ng tubig. Suga sa baha, uy. Hindi rin nakaligtas sa baha ang isang taniman ng niyog sa Canlaon City. Pati tulay nalubog sa matinding ragasan ng tubig. Sa La Libertad City naman, isang senior citizen ang tinangay ng ilog matapos tumawid sa umapaw na spillway. Sinubukan siyang sagipin ng ilang residente pero nabigo sila. Patuloy pa siyang hinahanap. Sa gitna naman ng dilim at masamang panahon, pinasok ng mga rescuer ang ilang bahay sa barangay Adrialuna sa Nauhan Oriental, Mindoro. May ilang residente kasing natrap sa rumaragasang baha. Sa lakas ng agos ng tubig, pahirapan ang pag-rescue at kinailangan ng gumamit ng lubid para maitawid ang mga residente. Kinaumagahan, tumambad din ang baha sa ilang pang kalsada kung saan stranded ang ilang motorista. May ibang sumubok pa ring dumaan pero tinulak na lang ang motor para makatawid. Ilang bahay at establishmento rin ang pinasok ng tubig. Mabilis ding tumaas ang tubig sa Aklan River dahil sa mga pag-ulang ibinuhos ng bagyong Verbena. Status itatong suba, kaya sa Aklan, kaya sa Libakaw. Dahil sa mga pagbaha, nagpatupad na ng forced evacuation sa mga bayan ng Madalag at Kalibo. Sa bayan naman ng Tangalan, nanalasa pa ang isang buhawi. Natuklap ang mga bubong at sira rin ang ilang establishmento. Pero bukod sa epekto ng bagyo, matinding ulan din ang naranasan sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil naman sa shear line. Sa Tuguegarao City, umapaw ang Pinakanawan River habang tumaas din ang tubig sa Cagayan River kaya binaha ang ilang bayan. Inulan din ang ilang bahagi ng Isabela na nagpabaha sa ilang maisan at palayan. Nakaranas din ng malakas na ulan ang Kasiguran Aurora, nalubog sa baha ang ilang kalsada. Pansamantala ring sinuspinde ang mga klase sa pribado at pampublikong paaralan sa bayan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Lumakas ang bagyong Verbena at isa ng severe tropical storm habang unti-unting lumalayo sa landmass. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 230 kilometers hilagang silangan ng Pag-asa Island. Ayon po sa Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ng madaling araw ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Signal Number 1 sa Kalayaan Islands kung saan posible pa rin ang pabugso-bugsong hangin. Maaari pa rin makaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang trough o extension ng bagyong Verbena. Patuloy rin ang pag-iral ng shear line na banggaan ng amihan at easterlies. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga bukas may matitinding ulan pa rin sa extreme northern Luzon, ilang bahagi ng central Luzon, pati sa Mindoro at Palawan. Sa hapon, mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin. May malalakas na ulan pa rin na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Kalat-kalat naman ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May tsansa rin ng localized thunderstorms sa Metro Manila, lalo na bandang tanghali o hapon. Kuyog ang inabot ng isang lalaki sa Pangasinan na hindi lang umano nagnakaw, nagtangkapang mangmolestya sa nilooban niyang bahay. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Duguan at nakadapa ang lalaking yan nang makunan ng video gabi nitong linggo sa barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Kinuyog pala siya ng ilang residente matapos umano niyang pasukin ang isang bahay sa lugar. Ang sinasabing panloloob nakunan ng CCTV. Nakita siyang dumaan sa likod na gate ng bahay at diretsyong pumasok sa bintana. Talagang wala pa siyang cover sa mukha at binubuksan yung mga gate, yung mga pinto. Alam na may mga CCTV na nakikita siya ganun. Ilan sa mga tinangay niya roon ang laptop, mga cellphone at pera. Pinasok pa umano niya ang isang kwarto at tinangkang molestyahin ang isa sa mga anak ng may-ari ng bahay. Nagkatingin na po kami, dinakma niya po ako. Tinakpan po niya yung bibig ko po. Trauma pa rin po.
doon po sa nangyari. Mabilis naman silang nakahingi ng tulong kaya napigilan ang masamang balak ng sospek. Doon na rin naalarma ang mga kapitbahay na kalaunay nauwi sa pagkuyog. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek. Napag-alamang may mga reklamo na pala siyang kinaharap sa iba't ibang barangay. Nabawi naman ang mga tinangay niyang gamit. Maharap siya sa kasong robbery at attempted rape. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Pinarangalan sa ika-24 na anibersaryo ng isang business news magazine ang pinakamagagaling na leader sa bansa. Ang kinilala para sa broadcast media, si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. At nakatutok si Mariz Umali. Kabilang sa pinakamagagaling na lider ng bansa na ginawaran ng prestigyosong Management Excellence Award ng Biz News Asia, si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. Pagkilala yan sa mahigit 3 dekada niyang karanasan sa broadcast industry. GMA Network 7 and Mr. Duavit are the only honorees in the media segment of business. It's really quite an achievement to remain number 1 every step of the way. That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Binigyan din ni Lopez ang patuloy na pag-angat ng GMA lalo sa pagbabalita sa kabila ng mga hamon ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence at deepfake. It shows the effectiveness of balanced reporting, diba? No bias, no partisanship, apolitical, but always profound, perceptive, and piercing. Nagsilbi si Duavit bilang miyembro ng Board of Directors mula noong 1999. Taong 2000, itinalaga siya bilang chairman ng Executive Committee at Executive Vice President ng GMA. Umupo siya bilang President and Chief Operating Officer noong 2010 at naging Chief Executive Officer noong 2024. Isinulong ni Duavit ang mga progresibong strategiya para sa hinaharap ng network na nagpalakas sa performance ng network at nakapagpalawak ng reach nito sa TV, radio at online. Kinilala rin ng Biz News Asia sina Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo, Senate President Vicente Tito Soto III, House Speaker Faustino Boji D, ilang miyembro ng gabinete, First Lady Liza Araneta Marcos, at iba pang personalidad. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Patay ang 11 sakay ng UV Express matapos itong araruhin ng 10-wheeler sa Kamalig Albay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mabilis na takbo ng 10-wheeler sa isang kanto sa Barangay Libod. Hindi ito nakapreno sa pakurbang bahagi ng daan kaya tinumbok ang van. Sa lakas ng impact, mga kapuso, bumulusok malapit sa ilog ang 2 sasakyan. Nadaganan pa ng truck ang van na may sakay na 14 na pasahero. Pakirapan ang naging rescue operation dahil yuping-yupi ang van. Base sa inisyal na investigasyon, biyaheng ginubata ng truck nang magkaroon umano ng mechanical problem. Nasa ospital ang truck driver, gayon din ang 3 pang sakay ng van. Dineklara ng COMELEC na walang nilabag sa batas sina Senador Chis Escudero at kaibigan niyang kontratista kaugnay ng campaign contribution sa senador. Pinagpapaliwanag naman ng COMELEC si Senador Rodante Marcoleta dahil wala siyang kontribusyon na dineklara sa SOSE kahit lagpas sa kanyang yaman ang ginastos noong eleksyon. Nakatutok si Nico Wahe. Matapos ang investigasyon sa SOSE o Statements of Contributions and Expenditures noong eleksyon 2022, dineklara ngayon ng COMELEC walang nilabag sa batas si Senator Chis Escudero at ang kaibigan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ay ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated, isa sa top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga flood control project sa bansa. Sa SOSE na isinumite ni Escudero sa COMELEC, dineklara niya ang 30 million pesos na kontribusyon ni Lubiano sa kanyang kampanya. Ang depensa ni Lubiano, personal na pera niya ang ibinigay sa kampanya ni Escudero.
Sa resolusyon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department o PFAD, sinabi nitong kahit pa presidente ng Centerways si Lubiano, hindi siya ang Centerways. Base na rin daw sa mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema noon, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder nito. Wala rin daw naging ebidensya na nagamit si Lubiano ng Centerways para mandaya o dayain ng gobyerno. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kumbaga kahit ako nagtatrabaho sa COMELEC, may sarili akong pera. Yung COMELEC may sarili siyang unless ginamit po ng, it will work this way, kung ginamit ng Centerways si Mr. Lubiano para makapag-donate. So basically, if it's a board, wala naman, naghanap sila ng ebidensya noon. Like a board resolution, allocating 30 million pesos to donate to ganito. Wala eh. Sabi pa ng COMELEC, si Lubiano raw bilang tao ay walang record na contractor ng gobyerno. Ang nag-contribute po as declared by Senator Escudero ay Mr. Lubiano. So si Mr. Lubiano po, doon na rin sa certification ng DPWH ay hindi contractor ng gobyerno on his own. Wala rin daw ebidensya na ang kinontribute ni Lubiano ay galing sa Centerways. Sabi ng COMELEC, wala rin daw silang nakitang sumobra ang gastos ni Escudero noong 2022 elections. Nag-inhibit si COMELEC Chairman Erwin Garcia sa investigasyong ito dahil minsan siyang naging election lawyer ni Escudero. Sa kabila ng pag-clear ng PFAD, may nakabinbin pang kaso kay Escudero na isinampa ng mga grupo ng abogado at ilang individual nito lang buwan. Iba pa raw ang investigasyon na ito base sa magiging ebidensya. Ayon naman kay Escudero, pinagtibay ng desisyon ng COMELEC ang matagal na raw nilang ginagawa na mahalagang transparency, honesty at pagsunod sa alituntunin. Mananaig daw ang katotohanan kapag tama ang proseso. Naglabas naman ng show cause order ang COMELEC kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng pagdedeklara niya sa kanyang sose na zero ang kanyang natanggap na campaign contributions, samantalang mahigit 112 million pesos ang kanyang expenditures. Sinabi noon ni Marcoleta sa isang panayam na ito'y dahil humiling ng privacy ang kanyang mga campaign donors. Kinukumpara rin ng COMELEC ang mga nagastos ni Marcoleta noong eleksyon sa kanyang salin nitong Hunyo na nasa halos 52 million pesos. Nagsabi na si COMELEC Chairman Garcia na mag-i-inhibit siya sa deliberasyon kay Marcoleta dahil nagkaroon daw sila ng professional relationship noon ng senador. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Oras. Lusot na sa plenaryo ng Senado ang budget ng Office of the President na naaprubahan ng wala pang 5 minuto. Umaabot ng 27.3 billion pesos ang panukalang pondo ng Opisina ng Pangulo para sa susunod na taon. Malaking bahagi umano nito ay gagamitin sa pag-host ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit. Mahigit 850 million naman ang naaprobahang proposed budget ng Presidential Management Staff. Nagmosyon si Senator Jinggoy Estrada na i-terminate ang interpelasyon bilang pagpapakita ng institutional courtesy sa ehekutibo. Natalakay naman ang issue sa Monterrasas de Cebu sa pagdinig sa panukalang pondo ng Department of Human Settlements and Urban Development na 6.4 billion pesos. Ayon sa sponsor nitong si Senator Win Gatchalian, pwede pang magbenta ng mga unit ang Monterrasas dahil efektibo pa rin ang Certificate of Registration na inisyu ng kagawaran. Sa huli, lusot din ang pondo ng dasud nito para sa second reading. Pinaalalahanan ng hepe ng Armed Forces of the Philippines ang mga tauhan nito sa gitna ng mga usap-usapang may gustong magpabagsak ng gobyerno. Sa interagency exercises, sinabi ni AFP Chief Romeo Browner Jr. na dapat mas magkaisa at maging matatag ang mga uniformed service alang-alang sa seguridad at kaayusan ng bansa. Matatanda ang sinabi ni Senador Ping Lacson na may tinanggihan siyang alok na sumali sa isang binubuan niyang civilian-military junta. Wala naman daw nakikita ang AFP na palatandaang may mag-aaklas at hindi rin daw sila lalahok kung magkaroon man. Parehong tutol din sa junta ang grupo ng mga retiradong sundalo at grupo ng dating military officials. Kasunod ng trending revelations ni Shala Dismaya sa Bubblegang, lalantad ang isang bagong character na may isisiwalat daw na katotohanan. Gaganap sa character na yan ang isang dating mainstay sa show. Kilalanin natin siya sa chika ni Aubrey Carampel.
I'm awfully sorry. He must have misheard me. I didn't say heart condition. I said my sister was having a heart condition in London. Trending across social media ang katatawanang hatid ng bagong karakter ni comedy genius na si Michael V na si Shala Dismaya sa longest-running comedy show na Bubble Gang. Binili mo yung isang luxury car dahil may kasama siyang libreng payo. Huwag magsisinungaling, maming ka. Hindi po totoo yan, Your Honor. Yung payong po ang gustong-gusto ko. Binili ko yung payong dahil may libre siyang kotse. Marami siyang revelations. Ang wish ko po, sana mawala na lahat ng mga corrupt. Sa iba't ibang hearing na dinaluhan. Dismaya, galit ka ba? Hindi po ako galit. Dismayado lang. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, no? Minsan pa nga niyang nakasama ang asawang si Corny. Bali, hindi niyo po naitatanong. Birthday po kasi ng asawa ko today. Kaya with your permission po, gusto ko lang po siyang batiin. Alam kong napakahirap ng pinagdadaanan natin ngayon. Bali, kahit paano gusto kong maramdaman mo na I'm here with you. For better or for worse. Pero this Sunday, may isa pang personalidad na haharap. Ang katotohanan. Hindi pa nga pinapangalanan, pero agad na yan nagpa-excite sa viewers at longtime fans ng show. Looks familiar mula sa ayos hanggang sa pananamit. Ang tampok sa short teaser, ang nagbabalik na si Rodfield Macasero. At ako natutuwa kasi makakapag-perform ulit ako sa Bubble Gang. Sobrang na-miss ko sila sa aking pagbabalik. Nakita ko mga bago, andun pa rin, pero syempre andun pa rin yung mga luma. At ayun na nga, nakakatuwa at excited din ako sa magiging reaction natin dun sa video. Masaya lang siya, guys. Kaya watch for it. Certified batang bubble at dating mainstay sa Bubble Gang. At kabilang sa viral duo na Moy Moy Palaboy. Ang kanyang mga ibubunyag, mapapanood na this Sunday at 6:10 p.m. Sa darating na linggo, sa episode ng Bubble Gang, 6:10 p.m. Kaya sabay-sabay tayong manood at tumawa dito sa Bubble Gang. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Walang singtamis ang Pasko, lalo sa mga Christmas pakulong tulad ng ginawa sa Taytay Rizal. Nakakatakam at masarap sa mata ang dami ng palamuting candy at lollipop sa inihanda nilang Christmas on display. At ang mga bidang karakter, mga animatronics na gawa sa recycled materials gaya ng water bottles, lumang tela at iba pang gamit. Agaw pansin din ang kanilang giant Christmas tree na tad-tad din ng sweet ornaments. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, 29 na araw na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko